Miss Jillian Ward, abay iniimbitahan ni Mr. Chavit Singson para po i-clear, no, or ano man po yung issue na namamagitan sa kanilang dalawa. So yun po yung pag-uusapan natin maya-maya lang. Ano naman po na nagte-trending, ito pong si Miss Jillian Ward at muling inuungkat ang issue ni Jillian at ni Mr. Chavit Singson patungkol sa di umano'y relasyon daw nilang dalawa, no? So dahil may isang interview po, no, balikan lang natin yung interview ni Mr. Chavit Singson patungkol dito. Let's watch this. Kilala niyo ba si Jillian Ward? Hindi pa. Awal ng Diyos, hindi pa. Bakit kayo natichismis? Anak-anak ka ba? Yan nga eh. Yan nga eh. Pero, inimbita yata nila sa may magpapakilala para pareho namin de-deny para mawala na. Kasi kung kami kanyo nagde-deny ako, nagde-deny siya parang nagluluwal lang. Kaya kailangan mag-meet kami para pareho namin deny. So hindi pa nakakilala? Nakilala. Oo. Di ba? Oo. Sana. Sa isang interview po, no, na kung saan pinaunlakan ni Mr. Chavit Singson ang ito pong interview na to na The Men's Room para po ipaliwanag ang isyong ito. Kasi matapos pong magpaliwanag din si Miss Jillian Ward dun po sa Fast Talk with Boy Abunda, ay hanggang sa ngayon hindi pa rin tumitigil pala, no, ang isyong ito dahil syempre alam natin relevant talaga si Jillian Ward sa publiko. The reason why pinag-uusapan pa rin siya hanggang ngayon. Nagsimula kasi yung kontrobersya ng kumalat sa social media ang ilang mga larawan at haka-haka na umano'y nag-uugnay kay Chavit Singson, isang kilalang politiko at negosyante, sa batang aktres na si Jillian Ward. Bagamat walang malinaw na ebidensya or kumpirmasyon na mula sa magkabilang panig, mabilis itong naging viral at pinag-usapan sa iba't ibang platform tulad ng Facebook, Twitter at TikTok. Ang mga netizen ay naglabas ng sari-sari din nila mga opinyon na may naniniwalaan at nagdududa na mayroon ding nananawagan na tigilan ng pagpapakalat ng walang basihang impormasyon. Ang bilis ng pagkalat ng balita ay patunay kung gaano kalakas ang impluwensya ng social media sa paghubog ng opinyon ng publiko. So para lang po malinawan natin, no, sino nga ba si Mr. Chavit Singson? Bakit lahat na lang ata ng mga aktres sa Pilipinas ay laging nauugnay sa pangalan ni Chavit? Si Chavit po ay isang prominenteng personalidad sa Pilipinas. Kilala siya bilang isang dating gobernador ng Ilocos Sur at isa ring negosyante na may malawak, no? Malawak po yung kanyang nasasakupan, malawak ang kanyang kapangyarihan, 'di ba? So, iba't ibang industriya, hindi rin siya bago sa mga kontrobersya, ngunit nananatili siyang makapangyarihan at influential. Sa kabila ng kanyang edad at estado sa buhay, ay patuloy siyang napag-uusapan, patunay na ang kanyang pangalan ay may bigat pa rin sa publiko. Si Jillian Ward naman ay isang rising star sa kanyang henerasyon. Bata pa lamang ay sumisikat na siya sa telebisyon at patuloy na hinahangaan, no, dahil sa kanyang talento sa pag-arte. Kilala rin siya sa pagiging professional at grounded, bagay na lalong nagpalapit sa kanyang mga tagahanga. Dahil sa kanyang murang edad at malinis na imahe, maraming netizen ang naging protective sa kanya nang lumabas ang issue. Hindi may kakailan ang reaksyon ng publiko ay talagang halo-halo. May ilang obserbasyon para una proteksyonan para kay Jillian. Maraming netizen nga ang agad-agad na dumipensa kay Jillian. Para sa kanila, hindi tama na idawit ang isang batang aktres sa mga ganitong klase ng intriga, lalo na kung wala namang matibay na ebidensya. Siyempre, meron ding mga pagdududa sa motibo ng issue. May ilang nagtatanong kung sino ang may pakinabang sa paglabas ng ganitong mga balita. May mga nagsabing maaring ito'y gawa-gawa lamang upang sirain ang reputasyon ng isang parehong partido. And of course, siyempre, alam niyo na yung kultura ng marites, hindi rin mawawala ang netizen na tila naaaliw sa chismis. So, sa isang interview po niya, isinabi niya dito na nag-set po sila ng meeting, no? Parang na-meet niya si Miss Jillian Ward, no? Tapos po nag-usap po silang dalawa para linawin po yung issue. Kasi sabi nga ni Mr. Chavit Singson sa kanyang interview, never niya pa pong nami-meet at hindi niya pa po nakikilala ng personal si Jillian. Although naririnig niya po yung pangalan ni Jillian Ward, pero wala po siyang any knowledge about Miss Jillian. So paano po mangyayari ng isang tao na magkakaroon kayo ng relasyon na never pa kayong nag-meet, 'di ba? So kaya doon po talagang maganda yung ginawa ni Mr. Chavit kasi tahasan niya pong sinagot yung issue kasi parang lahat na lang ata ng actress nauugnay sa kanya. Kapag nakikita po nila na
si Miss Jillian kasi bumibili siya ng mga luxury cars. Tapos parang lumalago yung buhay ni Jillian. Syempre pinaghirapan niya po lahat yun eh. Lahat po yun ay galing po yun sa kanyang pawis, dugot pawis sa pagpupuyat niya, sa mga ginawa niyang talaga namang magaganda sa publiko, magagandang mga proyekto pinagbuti niya, 'di ba? Para talagang kumita siya at mabili niya yung mga gusto niyang bilhin. So dahil po sa mga nakikita niya na pinupost niya sa social media, pinaghihinalaan tuloy na si Jillian Ward ay meron sugar daddy. At yung sugar daddy niya ay walang iba kundi si Mr. Chavit Singson. Nasabi naman ni Mr. Chavit na nung tinanong siya na ganun nga, sana nga, 'di ba? Parang ganun yung nasabi niya. Maaring nagkaroon na rin siya ng knowledge patungkol kay Jillian Ward kung gaano kaganda, ka-fresh, ka-sexy, ka-prominent, 'di ba? Na isang rising star o GMA. Kaya naman nasabi niya yun. Malaki rin ang papel ng social media sa pag-usbong ng mga isyong ito, no? Sa isang click lamang maaring kumalat ang impormasyon, totoo man o hindi, ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagiging responsable sa paggamit ng digital platform. Ang tinatawag na trial by publicity ay nagiging mas karaniwan bago pa man mapatunayan ang katotohanan, hinuhusgahan na agad ng publiko ang mga sangkot. Grabe nga yung nangyari kay Jillian dito eh. Pero this time, nung lumabas na nga si Eman Bacosa, 'di ba? Dito niya na-redeem niya yung sarili niya eh. Pagkatapos niyang itanggi yun sa Pastok with Boy Abunda, talagang nalinis niya ng gusto yung pangalan niya patungkol sa issue na yan. Tapos nagsalita pa ito pong si Mr. Chavit Singson na hindi niya kilala si Miss Jillian at never pa niyang na-meet, 'di ba? So how come na magiging totoo nga yung mga balita na yon, 'di ba? Kaya naman magsaya tayong lahat kasi at least bago pa man po dumating sa punto na magkamabutihan sila ni Eman, ay naging maayos na po yung mga isyong ito kasi pwede rin po kasi itong ibalik-balik at makasira sa kung anumang relationship na mabubuo between Jillian and Eman Bacosa. At least na-arrest na po yung problema at issue patungkol dito. So, kaya naman, iwasan natin yung maninira ng mga ganyan, diba? Huwag na natin silang ilagay sa trial by publicity, diba? So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!